Dito sa Baguio, kung after 10 o'clock, nagrereklamo ang ating mga kababayan kung maingay ang kapitbahay dahil nagkakaraoke, naglalasing, etc. Doon sa isang lugar sa Metro Manila, nagreklamo ang kapitbahay dahil yung kapitbahay nilang school, no, paaralan, ay maingay ang mga estudyante. No? So ito yung no, Couples of Christ School of the Morning Star at nagreklamo ang mga kapitbahay dahil ang mga estudyante daw ay tumatakbo, sumisigaw, naghihiyawan habang naglalaro sa kanilang multipurpose center. Yung mga guro gumagamit ng mikropono, megaphone, at kuminsan may drum and bugle corps, maingay yung tambol, at maingay ang main reklamo nila. Ang basis ng reklamo nila, these are nuisance, no? Nuisance per se. And the nuisance per se, may power ang local government unit, no? Pag aalisin, abatement of the nuisance per se. At nanalo nga itong mga kapitbahay ng school sa RTC, sa Court of Appeals, pero pagdating sa Korte Suprema, binaliktad ng Court of Appeals na hindi naman disturbo ang mga akademikong bagay o ingay ng mga tunog mula sa mga estudyanteng naggagawa ng legitimong activities sa eskwelahan. So, hindi maituturing na yung drum and bugle corps, yung paggamit ng mikropono, yung pagtakbo-takbo, paglaro ng mga estudyante ay nuisance per se. At sinabi nila ito ay part of the activities of a school granted by the government through the CHED, through the DEC. Ito ay under the regulatory supervision. At hindi mahahabol ng danyos. Sabi nila, ang sinasabi nila na abusado kasi yung eskwelahan nga dahil sa ingay na yan, sabi wala namang sapat na batayan under the new civil code para manghingi kayo ng danyos dahil hindi nga nuisance ang pag-ingay ng mga estudyante sa eskwelahan.